Ibaba na nga ba ng PBA itong si Cliff Hodge dahil dito sa ginawa niya kay Xavier Lucero? Nakita naman natin yung nangyari doon sa game kagabi. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag pa. Pero mukhang maliwanag dito na hindi ito talaga nagustuhan nitong lineup ng Magnolia Chicken Templados, particular na itong si Xavier Lucero. Alam naman natin na si Xavier Lucero nanggaling yan sa ACL injury at ang tagal hindi nakapaglaro. At to sa ginawa ni Cliff Hodge, kamotik na siya magkaroon ulit ng seryosong injury dahil hindi talaga maganda yung ginawa nitong si Cliff Hodge at alam yan ng mga fans ng Magnolia. May reputasyon na itong si Cliff Hodge, not very physical player talaga. Kung kayo matagal nang nanonood ng PBA, alam niyo ganyan talaga maglaro ito. At marami nga nagsasabi na dapat na itong masuspend o maban man lang na kahit ilang games para naman mabigyan ng leksyon. Wala pang official comment ng PBA pero nasisiguro natin na ito'y pag-aaralan ng Commissioner's Office dahil hindi ito unang pagkakataon na na-involve si Cliff Hodge sa ganyang sitwasyon. Ang matindi pa kasi dito, tambak na ang Meralco noon. Mahigit 20 puntos na ang lamang ng Magnolia at panalo na sila. So wala nang dahilan si Cliff Hodge para gawin iyon. At yan ang sinasabi ng mga fans ng Magnolia. Kaya nga marami naniniwala talaga na dapat ito si Cliff Hodge ay maban na dito sa PBA dahil dito sa ginawa niya kay Xavier Lucero. Marami din na nagsasabi talaga na ito si Cliff Hodge na medyo masyado ng over yung pagiging physical niya. Alam naman natin na okay lang maging physical sa PBA pero yung ganyan na nakasasakit ka na at kamuntik pang magkaroon ng seryosong injury, itong si Xavier Lucero, medyo lampas na yan dun sa allowed dapat sa PBA. Kaya abangan natin kung anong magiging desisyon ngayon nitong si Commissioner Willie Marshall. Samantala naman, napag-uusapan yung mga teams na nag-i-struggle. Alam natin itong Meralco Bulls isa dyan. Pero ang susunod pa na pwedeng mag-struggle naman na itong Phoenix Fuel Masters. Natambakan sila nitong San Miguel Beer sa huli nilang laro at maraming naniniwala na meron pang mga pagbabago na mangyayari dito sa Phoenix kung saan kinakailangan daw ng management na palakasin yung kanilang lineup. Kung inyong maaalala bago nagsimula itong Philippine Cup, nagkaroon ng management meeting dahil nga ang aga nilang nalaglag doon sa Commissioner's Cup, hindi maganda yung naging performance nila. Kaya ngayon, ang problema naman dito sa Philippine Cup, parang ganun din ang nangyayari. Pababa na pababa performance ng Phoenix kahit na gumaganda ang laro nitong si Kai Balungay at syempre yung iba naman nilang players nagde-deliver katulad ni Jason Perkins, si Richie Rivero at yung iba pa. Pero talagang medyo parang may kulang dito sa Phoenix Fuel Masters. At yan ang dahilan kung ba't marami nagsasabi na kinakailangan na talaga na mag-revamp ng lineup nito. Ngayon, ang tanong naman ng iba, kung kaya sa pagre-revamp ng Phoenix ay kasama na yung posibilidad na mayroong mga mati-trade yan. Yan ngayon ang question ng marami dahil nakikita nila na itong Phoenix Fuel Masters ay isa dun sa mga teams na kinakailangan daw talaga na magbago ng kanilang lineup. At mukhang ganyan nga mangyayari dito. If ever matuloy nga ang nasabing trade, sa tingin ko pa ba magiging una doon sa mga bibitawan ng Fuel Masters ay itong veterano na si Jason Perkins para makapag-focus na sila sa rebuilding dito kay Kai Balungay. Yan ngayon ang isa doon sa mga options. Plus alam natin na baka itong si Tyler Tio at si Richie Rivero ay kabilang din doon sa mga mati-trade ngayon. Kaya asahan natin na medyo magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Phoenix Fuel Masters lalo na at ito yung isang independent team na determinado na mag-compete at manalo.